Kapag nagbabasa ka ng diaryo o kaya nanonood ng balita, ng international na balita, o kaya maging sa ating gadget, sa video natin, sa internet, sa YouTube at iba pang mga platforms, nakakalungkot. Nakita natin ang masaklap na kalagayan ng epekto ng digmaan. Napakasakit talaga. Kaya tayo hindi apektado marahil malayo ka, hindi lalo na yung nasa malapit, ano? At lalo na yung mga naapektuhan. Okay tayo, pag makita natin yan, talagang nalulungkot tayo doon. Ayaw natin noon. Well, ang totoo niyan, lahat ng tao ayaw ng digmaan. Kaya tanungin mo pa ang mga Russians, Ukrainians, Israelites, at iba pang mga nasa palibot ng daigdig. Ayaw ng digmaan. Alam mo kasi nilang epekto nito, kamatayan, paghihirap, pagdurusa, kapigatian para sa mga nabiktima nito. Kasi ang digmaan, hindi lamang ito ay may kaugnayan sa labanan ng mga ng sundalo, apektado mga civilian. Oo, ayaw talaga natin. Kung naisip nyo ba, minsan ba naisip nyo na rin, bakit kaya hindi napapatigil ng mga tao ang digmaan? Sa kabila ng ayaw naman nila nito. Diba, mga leader ng bansa, ayaw din naman talaga nila. Ang presidente lang ng Pilipinas, sabi niya, walang isa man na tao ang gusto ng giyera. Tama naman. Wala naman talaga eh. O walang isang tao ang gusto mayroong digmaan. Eh bakit hindi nagagawa ito? Kasi nung sumiklab ang digmaan pandaigdig, First World War, noong 1918, at tuloy-tuloy yon, sumiklab, no? 1914 hanggang 1918, sumiklab. Naisip na nila na World War kasi yung buong daigdig eh. Kaya naisip nila na talagang hindi dapat magkaroon ng digmaan. Kaya nag-form sila ng Liga ng mga Bansa. Pero after noon, 1939 hanggang 1945, sumiklab naman ang ikalawang digmaan pandaigdig. So nakita natin wala, no? Bakit kaya? Bakit di kayang pigilan ng tao ang pagsiklab ng digmaan? Well, sinabi na rin ng Biblia ang dahilan at makikinabang tayo para alamin ito. At sa gayon sa ating bahagi, siyempre pa, iwasan natin ang bagay na ito. Inuhula ng Biblia sa ikalawang Timoteo 3, kabanatang 3, talatang 1. Sa ating panahon yan ngayon. Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib, mahirap ang kalagayan. Sabi niya, sa ating panahon, sa mga huling araw na ito, pag binanggit na huling araw, hindi naman ito huli na ng mundo. O mundo natin mawawasak, mali. Mas yung ibang dito, kapag binasa dito, huling araw na para sa mundo natin, hindi yun. Bakit? Kasi sa Ecclesiastes 1:4, malinaw yun. Sinabi ng Diyos, ang lupa ay mananatili magpakailanman. So, dito, ang huling araw dito, huling araw ng sistema ngayon na mayroong digmaan. Yung kalakaran ngayon, yung pamamalakad ngayon na andito ang digmaan. At bakit mayroong ganitong mapanganib at mahirap ang kalagayan? Well, nandito sa 3 ang dahilan. Kahit nagustuhin man ng tao, gustuhin ng mga leader ng mga bansa na magkaroon na, ayaw nila magkaroon ng digmaan, gusto nilang magkaroon ng kapayapaan. Ang dahilan nandito, sabi diyan, ang mga tao daw ay ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan. Ito yung nangingibabaw na sa loobin ng mga tao.
Nakakalungkot, hindi ba? At totoo yan sa ngayon. Yung ayaw makipagkasundo kahit na may mga agreement pa. Kahit sa United Nations ay 'di ba, may mga resolution sila para mapanatili ang kapayapaan, pero wala pa rin, ano? Mabangis, lalo na pag galit na panahon ng digmaan. Missile, drones na nagpapasabog, bomba. Wala. Ang hirap. So, ano ang punto? Kasi sa puso ng tao, ito yung nangingibabaw. O hindi tayo nakapagtataka na nung siya ang ating Panginoon ay nandito, ang pinakasentro ng kanyang pagtuturo noon na nais niyang ma-implement o maikapit ng kanyang mga tagasunod, maisabuhay yung pinakadakilang utos. Tingnan nga natin yung pinakadakilang utos ng Diyos. Ito yung gusto ng ating Panginoon na gawin ng kanyang mga tagasunod. Ano ito? Ito rin ang gusto ng Diyos eh. Katunayan, kapag gagawin daw ito, alam nyo ba kung anong mangyayari? Di maganda. Tingnan natin nga kung maging maganda nga. Sa 37, sa Matthew 22:37. Sabi rito, no? Ngayon, nabasa ko na rin ito noon. Tinanong si Jesus ng isang eksperto sa kautusan para subukin siya. Sabi diyan sa 35, sa 36, Guro, ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sinabi niya rito, dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalaga at unang utos. So, ang unang utos, ibigin ang Diyos. Ibig sabihin sa puso, nangingibabaw yung pag-ibig sa Diyos. At alam na natin ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, no? Ayon sa unang Juan 5:3 na ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Kaya ang pagsunod, pag-ibig sa Diyos, pagsunod talagang ibig sabihin ni Jesus dito, kung ano itinuturo ng Diyos sa mga tao. Susundin yan. Diba tinuturoan tayo ng Diyos na mahalin yung isa't isa kasi mahal na mahal niya ang mga tao. Lahat tayo mahal ng Diyos. O erase nyo sa isip na may pinipili ang Diyos, lahat ng tao. Kasi kung minsan, may mga tao nag-iisip na kapag sila ginawa ng masama ng ibang tao, yan ay hindi na rin mahal ng Diyos. Ang totoo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kasama na yung umaaway sa iyo. Ang hindi niya minamahal, siya yung masamang paggawi, siyempre. Kaya nga, sa Ezekiel 33:11, di ba, sabi niya, gusto niyang magbago sila. Iwan ang masamang landasin at magbago. Kasi ang Diyos, naunawaan niya ang sitwasyon. Kaya siya ay nagsasabi na mahal niya ang mga tao. Sinabi niya na mahal niya ang mga tao, no? Ayon sa Juan 3:16, talaga mahal na mahal niya ang mga tao. Kasi yun dahilan, nasa masamang sistema tayo ngayon. Nagis na natin ganito na ang kalakaran sa daigdig. No choice tayo kasi ito na ang buhay. Tapos, maliban doon, imperfect pa ang tao, kaya naunawaan talaga ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin nito, kaya ang Diyos ay nagtuturo siya na ibigin natin ang tao gaya ng pag-ibig niya. Mahal ng Diyos ang mga tao. Hindi niya mahal yung masamang gawain, kaya sabi niya, iwanan, no? Alisin, iwaksi ang masamang landasin na nakapipinsala sa kanyang kapwa at yan din sa kanya mismo rin. Yan ang unang utos. Sabi niya, pinakamahalaga at unang utos. At yung pangalawa, ang ikalawa na gaya nito ay dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gaya ng sarili natin, mahalin ang kapwa. Kapag nagawa daw dito, sabi ng ating Panginoon, ang dalawang utos na ito ang saligan ng buong kautusan at mga propeta. Para ka na kapag ginawa mo ito, ginawa mo na lahat ng kautusan na yon.
Bakit? Kasi kung mahal mo nga naman ang Diyos, susunod ka sa kanyang instruksyon na mahalin din ang kanya, tulad ng pagmamahal niya sa mga tao. Mahalin ang ating kapwa. Pero gaya din sa pangalawa, gaya ng iyong sarili. Ang sarili natin, hindi natin sinasaktan. Hindi natin ito ginawa ng masama. Bagkus inaalagaan, inaaruga pa natin ito, inuunawa pa natin, di ba? Sa ating sarili. Kaya ganun din daw sa kapwa natin. Ibigin natin sila, umahalin natin sila, gaya ng ating sarili. So, yun yung utos ng Diyos. Sinabi ni Jesus yan, si Jesus kaya nagsabi nito, ano magiging epekto mo pagsunod sa mga utos? Kasama na rin yung simple pa, yung sa ngayon. Yung kaaway ngayon, hindi na iibig eh. Yung kaaway ngayon, sa panahon natin, pinapatay o sinasaktan, ginagawa ng masama. Pero sa Biblia, sabi ng ating Panginoon Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway. So, hindi naman nangahulugan ito na yakapin mo, no? Sabi ng iba, paano mo mayayakap yan? Ibig sabihin, yung mga taong umaaway sa atin, maiibig natin sila kung hindi natin sila patulan. Sabi ganon, ang mahinahong sagot ay pumapawi ng galit. Pumapawi ng galit. At ang unawa ng tao ay pumipigil sa kanya na magalit agad. Di ba magandang turo ng Diyos yun eh. So, kung gagawin natin yun, di ba maganda, magagawa nga naman natin na maibig ang ating kapwa gaya nating sarili. Si Jesus ganon ang kanyang ginagawa. Na idiniin niya ang kahalaga ng pagsunod. Kaya mga alagad talagang ganun ang ginagawa sa katunayan dahil ginagawa ito ng kanyang mga alagad, kinakapit ito sa buhay nila. Ang mga alagad ng ating Panginoon ay hindi nakikibahagi sa politika at digmaan kasi alam nila marumi ang politika at digmaan na yan. Kaya ang mga alagad ni Jesus, mas maigi pa na sila ay magdusa, no? Iba ikinulong, iba ay talagang minaltrato at ginawa ng masama, ang iba ay pinatay pa nga. Pero hindi sila sumabak sa digmaan kasi hindi mo talaga maiibig ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili kapag ikay nasa digmaan, kapag ikay pumasok sa politika. Kaya yan dahilan kung bakit neutral ang mga alagad ni Jesus sa politika at digmaan. At ngayon, mahalaga yan ngayon, no? Ang bagay na yan bilang pagsunod doon sa sinabi ni Jesus na ibigin ang iyong kaaway o mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, nilinaw natin yan. Yan pala ang kulang, yung puso ng isang tao ang kailangang hubugin at hindi kaya yan ng sino man. Ang Diyos lang ang kaya niyan sa magitan ng pagtuturo na nasa Biblia. Paging mahinahon, paging maunawain. At yan din, siyempre pa, yung pagsunod dun sa sinabi ni Jesus sa Mateo 7:12. Tingnan nga natin yung tekstong yan. Ang ganda rin tekstong ito. Tsak, walang digmaan to, no? Kasi puso pa rin nito, Mateo 7:12. Ano sinabi ng ating Panginoon Jesus? Turo ng ating Panginoon Jesus ito eh. Kaya lahat ng gusto niyong gawin ng mga tao sa inyo, ang ganda ang sinabi niya, lahat daw ng gustong gawin ng mga tao sa inyo, di ba ang ganda? Ano bang gusto nating gawin ng mga tao sa atin? Di ba? Pakitunguhan tayo ng may paggalang, respeto, mahalin tayo bilang kapwa, maunawain sa atin, matulungin, no? Mahinahon, pag-usap, at mamuhay ng payapa, no? Magtutulungan. Di ba yun ang gusto na natin gawin ng ating kapwa sa atin? Sabi ni Jesus, kaya lahat ng gusto yung gawin ng mga tao sa inyo, mga positibong bagay yun ang gusto natin gawin nila. Iyon din ang gawin ninyo sa kanila. Ito positive ito. Kay Confucius, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang mga bagay na ayaw mong gawin nila sa iyo. Negative form yon. Pero dito positibo ito eh.
unahan mo na, gawan mo na ng maganda. Di ba wala namang taong aaway sa isang taong mahabagin, matulungin, maunawain, mahinahon, mapayapang tao. No? Wala namang gusto umaway ng ganyan. Yung mahal niya ang kanyang kapwa at handa siyang tumulong. Wala namang aaway talaga sa tama nga naman si Jesus, no? Sa bagay na yan. Sabi niya, lahat ng gusto niyong gawin ng mga tao sa inyo, yun din ang gawin ninyo sa kanila. Sa katunayan, ito ang pinakadiwa ng kautusan at mga propeta. Kasi nakasalig yan doon sa pag-ibig ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di ba, ang sarili natin, ginagawa naman natin na mabuti, hindi naman natin ginagawa ng masama. Laging kabutihan ang ginagawa natin sa ating sarili, inaaruga, inaalagaan, pinagpapasensyahan pa nga. Di ba? At binibigyan pa nga natin komendasyon ng ating sarili. Sinasabi pa nga natin, pag nasa salamin, pogi ko, o kaya wapo, maganda. Di ba? Ganun. So, ang point, puso, kaya hindi kayang baguhin ng anumang institution ngayon, organization, ang puso ng tao, tanging ang Diyos lang. At magagawa yan sa pagsunod sa Diyos. Kapag susundin natin ito, matitigil ang digmaan kung wala nang magkakaroon ng saloobin na lahat ng mga tao ngayon ay ganito ang gagawin. Lahat ng gusto ng gawin ng mga tao sa iyo ay yun din ang gawin sa kanila. Kung yung lahat ay gawin ang ganyan, di ba mawawala nga naman? Ngayon ang tanong, mayroon na bang organisasyon na nagkakapit nito? Oo, mayroon na. Ang mga lingkod ng Diyos noon, nung mga unang siglong mga tagasunod ni Jesus, ay neutral na sa digmaan, neutral din sila sa politika. Katunayan si Jesus, Juan 6:15, di ba? Nung siya'y dakpin, agawin para gawing hari na pambato kay Poncio Pilato. Ang ginawa ni Jesus, siya'y umalis, no? At nagtungo sa bundok na nag-iisa. Ayaw niyang paggamit sa mga tao na siya ang pambato. Ayan. Para iharap kay Pilato. Pambato doon kay Pilato. At sabi niya sa Juan 16, 17 na ang kanyang mga alagad ay hindi bahagi. 1:16, 17. 17:16 ng Juan. Ang kanyang sanglibutan ay hindi bahagi ng sanglibutan. Sanglibutan kung saan mayroong digmaan, no? Patayan, hindi nakikibahagi. At sa politika, hindi rin nakibahagi. Neutral. Mayroon bang organisasyon na ganyan? Oo, meron. Ang totoo niyan, ang mga saksi ni Jehovah, neutral na mula pa noong First World War. At sa ngayon, yan pa rin hanggang ngayon ang paninindigan kasi ang mga saksi ni Jehovah ikinakapit sa buhay yung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At yung lahat ng gusto niyong gawin ng mga tao sa inyo, yun din ang gawin ninyo sa kanila. Oo, kinakapit yan. Gusto namin na, siyempre, gawang ka na mabuti. Pakitunguhan ka mabuti na may paggalang, may respeto, at mahalin ka bilang kapwa. Di ba? Totoo yan. O ganun din ang mga saksi ni Jehovah sa ngayon. Worldwide, ang bilang ng mga saksi ni Jehovah ay 9 million. Isipin mo lang yan, 9 million yan. At sa iba't ibang lupain yan. Iba't ibang bansa. Sa 240 na malupain, ang mga saksi ni Jehovah, neutral sa politika, neutral sa digmaan. Di sila nagsusundalo. Katunayan, may nababalitaan kayo, may mga saksi ni Jehovah na kukulong doon sa lugar ngayon na mayroong digmaan o kaya sa mga bansa na gusto nilang pasalihin sa pagsusundalo ang mga binata, mga kabataang, mga saksi ni Jehovah. Pero mas pinili nila na makulong kaysa sumabak sa digmaan. Ikulong sila. Alisin ang kalayaan. Pero mas pinili nila yon. So mayroon nang nakagagawa nito. Kaya anong kailangan? Yung puso. Dapat mahal ng isa ang Diyos. Unahin niya sa kanyang
buhay, ang pagsunod, gaya ng sinabi ni Jesus. At ganyan din, mahalin ang kapwa gaya ng kanyang sarili. Kung gagawin niya ito, siyempre pa, mawala nga namang digmaan. Sa hinarap, gagawin talaga yan ng lahat ng tao. Sabagat gusto ng Diyos makita ang mga tao talaga, dahil mahal naman yung mga tao na wala nang digmaan. Kasi nahirapan ang Diyos kapag nakikita niyang naghihirap ang mga tao. Isaiah 63:9 na naman. Yan lagi kong sinasabi sa inyo. Kasi naghihirap talaga ang Diyos. Mahal niya tayong lahat. At gusto niya sa masama, magbago. Habang may panahon pa. Sapagkat siyempre pa, may deadline din ang Diyos. Ayaw naman niya na tuloy-tuloy na lang ganito. Diba? Ganon din naman sa mga magulang. Gaano mang kabait talaga ng mga magulang. Minsan, pag sumubra na talaga, di pa nagdidisiplina din siya. Ganon din sa Diyos. Darating din yon. Pero sa ngayon, inayahan niya na magbago ang mga tao. Kaya kayo, inayahan ko kayo na mag-aral ng Biblia. Sa mga saksi ni Jehovah, libre yun. Ako ay saksi ni Jehovah. Nagtuturo din ako ng Biblia. Nagbabahay-bahay din ako. Itong video ito ay dinisenyo talaga ito para sa mga hindi namin mapaabutan ng mensahe gaya ng mga OFW. Kasi karamihan yan nasa bahay lang. Lalo na yung mga kasama sa bahay, no? So maraming hindi na talaga mapaabutan. So ito, tumutulong ito para malaman nyo rin na mayroong